Maligayang pagbabalik mga po. Welcome back sa ating Lolo Recap. Ngayon ay ikukwento ko ang buhay ng isang binata na si David Rice na may kahayahang mag-teleport sa mga lugar na kanyang natatandaan matapos siya mahulog sa manipis na yelo sa Huron River habang kinukuha ang snow globe para sa kanyang crush na si Miley Harris. Ginamit niya ang abilidad na ito upang makatahas mula sa mapang-abusong tahanan ng kanyang ama at lumipat sa New York City, kung saan siya ay nagnanahaw ng mga bangko sa pamamagitan ng pagte-teleport papunta sa kanilang mga vault. 8 taon nang lumipas, namumuhay si David ng baranya sa isang penthouse. Kinugugol niya ang kanyang mga araw sa pagtalon sa buong mundo. Hinamot si David ni Roland, ang pinuno ng mga Paladins, mga rason na naniniwala na ang mga jumpers ay makakababalaghan. Sa kabila ng mga espesyal na armas na ginagamit ni Roland na maaaring makapigil sa abilidad ng isang jumper na mag-teleport, nakatakas si David patungong kanyang hometown sa Ann Arbor, Michigan. Nakita niya si Miley at nakatagpo rin niya ang dating high school bully na si Mark. Nag-away sila at tinakas ni David si Mark sa loob ng isang backfall na kanyang ninahawan ilang taon na ang nakakaraan. Si Mark ay nahuli ni Roland at in-interview. Hinanong niya si Mark kung paano siya nakapasok sa vault ng bangko at isinalaysay niya ang ginawa ni David sa kanya. Samantala, niyaya ni David si Billy na bigla ang maglakbay papuntang Rome upang makadagdag ng Poke Points. Nag-teleport siya sa loob ng Coliseum upang buksan ang pinto nito dahil sarado nang sila ay itaboy ng mga gwardiya. At habang si Billy ay nasa labas pa rin ng gate, inatake siya ng mga Paladins. Si Griffin, isa pang jumper, ay sumusunod kay David nang sila ay magkasalubong sa London. Bilang isang Paladin Hunter, ipinaliwanag niya kung sino at ano sila bago umalis. Sa di sinasadyang pagkakataon, pinaghahanap ni David si Griffin sa kanyang jump scar o wormhole, isang event horizon na nilikha ng jumper na kanilang maaaring daanan at naharating sa kanyang tahanan sa gitna ng isang disyerto. Mabilis na bumalik si David sa Rome kung saan siya ay inaresto. Pagkatapos na maimbestigahan, bigla na lamang lumitaw ang kanyang ina na si Mary at tumulong sa kanya na makatakas bago pa siya patayin ng mga Paladins. Agad niyang sinamahan si Miley papunta sa airport. Sinabihan siya na hindi siya makakasakay ng eroplano kasama niya at pagkatapos ay bumalik sa tahanan ni Griffin. Sinundan ni David si Griffin sa Tokyo. Sa huli ay nakumbinsi niya ito na magsama upang patayin si Roland at iligtas si Miley. Sumakay sila sa US airport at umaasa na makita si Miley pagdating, ngunit umuwi na pala ito. Nag-teleport si David sa kanyang apartment at ipinakita niya kay Miley ang kanyang mga kapangyarihan bago sila atakihin ng mga Paladins. Agad niyang sinamahan siya papuntang hideout ni Griffin na nagagalit dito dahil masusundan sila ng mga Paladins. Ipinaliwanag niya ang teknolohiya ng mga Paladins ay maaaring panatilihin ang jumpscare ng isang jumper na buhas at maaari silang dumaan dito para masundan ang jumper. Bigla na lamang lumitaw si Roland at ang kanyang kupunan na sa hideout ni Griffin at nilabanan sila. Sinugod ni Roland si David gamit ang electrical webbing at halos bumatay sa kanya bago sinunog ni Griffin ng flamethrower. Sumunod si Griffin sa apartment ni Miley at ibinalik ang makina na nagpapanatili sa Scar na buhas. Gayunpaman, bago magsara ang Scar, ang Paladin table ay bumalik kay Miley sa kanyang apartment. Gusto ni David na iligtas siya, ngunit tumanggi si Griffin na tumulong. Sinasabi na ang pagkawala ng mga kaibigan at pamilya sa mga Paladins ay bahagi lamang ng buhay ng isang jumper. Pagkatapos ay naganda siya ng bomba upang dalhin sa apartment ni Miley upang patayin si Roland. Hindi na si David na ilagay sa panganib si Miley, ay ninakaw niya ang bomba at sinundan ito ni Griffin.
Naghabulan sila sa isang mahabang laban sa pamamagitan ng mga multiple sites hanggang sa wakas ay sumabak sila sa isang Chechen battlefield kung saan nagtagumpay si David na maulong si Griffin sa mga tangled high-tension wires. Pagbalik sa apartment ni Millie upang harapin ang mga paladins, agad nilang nahuli si David. Gusto niyang iligtas si Millie, kaya sinubukan niyang i-jump ang buong apartment na never pang nagawa ng ibang jumper bukod kay David. Nagtagumpay si David na i-jump ang apartment kasama si Millie at ang mga paladin sa Huron River. Pagkatapos i-jump ni David ang kanyang sarili kasama si Millie at si Roland sa library, bagaman ang sunod-sunod na jumps ay napaparamdam sa kanya ng pagkawala ng malay, tinising siya ni Billy at i-jump niya si Roland sa isang isoladong kuweba sa itaas ng Colorado River sa Grand Canyon na napapaalala kay Roland na hindi siya masamang tao. Siya ay naiiba sa ibang jumpers dahil hindi niya siya pinatay noong may pagkakataon. Sa huli, tinutuhan ni David ang kanyang ina na isa ring paladin at nagtatrabaho mula sa loob upang protektahan siya sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang impormasyon mula sa kanyang mga kasamahan. Tinanggap niya na sila ay nasa magkabilang panig. Nagpaalam siya sa kanyang maganda at mabait na nanay at pagkatapos ay nag-jump na siya kasama si Billy. At dito nagtatapos ang kwento na pinamagatang Jumper. Muli, ito ang inyong Lolo Gitarisma. Like, comment, and subscribe sa mga gusto ninyong mapanood na mga movies o paano ba yan mga apo. Iinom na ako ng gabot sapagkat apo ay matanda na. Hanggang sa muli.